Naging mainit ang kumprontahan ng ilang senador sa plenaryo kagabi tungkol sa issue ng mga anomalyang flood control at isa nga sa mga naungkat ay ang issue ng kustodiya ng isang dating DPWH official at ang issue ng mga diskaya. Ang detalye sa report ni Daniel Manalastas. Kahit si Satanas hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. 30% commission daw. Di na naitago ng ilang senador ang gigil sa harap ng mga aligasyon na pinupukol sa kanila at nagdadawit sa anomalya sa flood control projects. Nagugat din ito matapos silang isabit ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Kaya para mapasinungalingan ang mga aligasyon, may naiisip gawin sila Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. You're open. Definitely, ever since, I'm open. I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. Pinasaringan naman ang mga nasa minority bloc si Senate President Tito Soto hinggil sa mga naging pahayag nito sa mga nakalipas na interviews. Si Soto naman hindi pinalagpas ang mga pasaring sa kanya at isa-isa itong sinagot. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ay minority. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. When I said mamatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Kinumpronta rin ng mga nasa minorya ang usapin ng kustodiya ni Bryce Hernandez. Ang plenary po mas mataas sa committee. So paano po nangyari na si Assistant DE sa simpleng request niya, hindi naman nag-meeting yung committee. Ako as minority leader, automatic, hindi naman ako nakonsulta. So ang problema namin sa minority is not really where he is detained. Ang problema namin, can we rely on the rules? Malinaw sa rules natin A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or, andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Pati mga issue sa mga diskaya, naungkat din. Ang committee po ay nagpasya, Mr. President, kasi hiniling po nung diskaya sa kanilang sworn statement na meron tangka sa kanilang buhay, sa kanilang seguridad, ang kanilang pamilya at kanilang mga anak. Kung kami po ay nagmamadali, yun po kasi ang sinasabi ng batas. Ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa Witness Protection Program, yun, not the most guilty. Ayun ang sinasabi ng batas. Si Soto naman nanindigan na nakaangkop sa rules ang kanilang mga ginawang hakbang sa Senado. Pero may tugon din siya sa mga senador na nagrereklamo sa kanyang mga personal na opinyon. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. Binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Inaasahan ngayong linggo, may kasunod na pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa anomalya sa flood control projects. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.